Hello, hello, good morning naman. Good morning sa inyong lahat. Ayan, morning pa dito. Sa ano pa? Lamig-lamig na dito. Ayan, hello naman. Kumusta naman? Ngayon lang ako nagparamdam after 1 week or 2 weeks. Ayan. Medyo na busy, medyo may nagkasakit din ako for 2 days. 2 days kasakit agad. Yeah, medyo nanghina yung katawan, eme-eme, ganon. And then, medyo na busy after that kasi nga, some overtimes work. Alam nyo na, kailangan nating kumayod dito sa Amerika para makabayad ng bills. Charis! Anyway, um, ano to? Um, may nag-comment sa akin doon sa, ano ba yun, yung last na sahod vlog ko ba? I'm not sure. Basta may nag-comment to share some financial tips, financial advice. Hindi naman ako financial advisor, Charis. Anyway, isi-share ko lang sa inyo yung story kung paano ako nag-invest, ano ba yung ginagawa ko sa pera ko, ano ba yung ginagawa ko sa mga kinikita ko. So, i-share ko lang muna sa inyo kung paano ako nag-iipon dito, mga Inday. Nag-iipon ako dito, kunyari, ini-startan ko tong strategy na to nung nasa ano pa ako, nung nasa Saudi Arabia pa ako. Pagkadating ng sahod, immediately nagsaset aside ako ng certain amount, whether it is $1,000 or nung nasa Saudi pa ako, 4,500 reals or 5,000 reals, ganon. Kung ano man, nagsaset aside ako ng certain amount na iipunin ko at ilalagay ko sa aking savings account, and then after that, whatever is left, dun ko na lang ima-manage yung pera ko. I mean, yung mga expenses ko sa natira after my savings. So, yun yung ginagawa ko. Pero dito sa Amerika, hindi mo kasi mahirap kasi dito kasi nga sa Saudi Arabia, ang binabudget ko lang is yung pagkain ko tsaka yung mga bili-bili at transportation. Dito, sa Amerika naman, binabudget ko lahat. Renta sa bahay, bayad sa ilaw, bayad sa insurance, bayad sa car, and everything. So, mahirap yung ganong strategy. Pero as much as possible, ang ginagawa ko na lang is that, kunyari, kung dito naman sa Amerika, ang ginagawa ko, kunyari, yung bayaran ng bills is sa katapusan ng buwan. Bayaran ng credit card, bayaran ng lahat ng mga expenses. So yung sahod ko sa katapusan ng buwan, kasi 2 beses kami sumasahod dito eh. Sumasahod ako ng quincenas dito. So kung ano man yung first na sahod ko, yung doon na nandoon sa first, kunyari, for the month of October, nung nakarang October, yung sahod ko sa October 14 or 13 na cut off, yun lahat yun, isi-save ko na yun sa aking bank. And whatever is left, okay, doon naman sa next na sahod ko, isi-save ko ulit yon. Pero usually, konti lang yung natitira kasi nga, yung mga bills ko dito, sabi ko nga sa last vlog ko, is umaabot ng mga 2,100. Max na siguro yung 2,500 lahat na pati pagkain. So, yon, ganun ako nag-iipon dito at ganun ako nagsiset aside ng pera. Nag-overtime ako as much as possible kasi wala naman akong ginagawa dito sa bahay kasi nga 36 lang ang working hours dito and sobra-sobra yung off for me. Okay? So, paano ba ako nag-ano? Saan ko ba dinadala yung mga savings ko? Siyempre, nung nagsa-start pa lang sa Saudi Arabia, nung 2016, alam ko na pag ilalagay, nasa ulo ko na or nasa mindset ko na nasa
katawan ko na, as in, alam na alam ko na pag ilalagay mo sa bangko is malulugi ka lang. Malulugi in a sense na pag ilalagay mo naman sa bangko, hindi naman siya mababawasan. In fact, madadagdagan pa yun ng konting interest. Pero, on the other hand, mga inday, mas kinadadagdagan niya ng interest, ang nangyayari sa pera mo, bumababa yung value. So, for example, meron kang 1,000,000 sa bangko. Ngayon, pwede mong bilhin ang bahay na yan ng 1,000,000. Next year, hindi mo na pwedeng bilhin ang isang bahay na yan for 1,000,000. Dapat, mga 1,040,000 na or 1,000,000. So, tumataas. Ang tawag doon ay inflation. Bumababa yung value ng money mo at tumataas yung mga bilihin. So, lugi ka kapag ilalagay mo lang sa bangko. In the same way, pag nilagay mo yan sa money market account. Kasi, ang money market account ay nagbibigay lang ng mga maybe 2%, 1.5%, 3%. Maski ilagay mo yan sa time deposit or high yield savings account, still, you cannot beat inflation. Kasi ang inflation, umaabot yan ng mga 4, 5, 6, or 7%. Okay? Kahit ilagay mo yan sa mga rural bank or maliliit na bangko, maski mataas yung interest niyan, still, you cannot beat inflation in the long run. So, ang pinaka easiest way for you to beat the inflation is the stock market. So, nung 2060 pa lang, ang ginagawa ko is naglalagay talaga ako ng pera whenever I have to sa stock market or kaya sa mutual fund. Okay? I-explain ko later or sa next mga video ko kung ano ba yung mutual fund at kung paano ba mag-invest sa stock market. Kagaya ng ginagawa ko. Ito kwento lang to. Not in detail. So, maraming nagsasabi sa akin, ay napaka-risky ng stock market. Anytime pwedeng bumaba, anytime pwedeng tumaas, pwedeng sumadsad yung value ng stock mo. Sorry. Mga beshi, in the long run, itong stock market, hindi ko naman no one can predict of what will happen in the global economy, or Philippine economy, US economy, whatever economy it is, natataas talaga siya. But in the long run, tataas, in my own opinion or views, tataas at tataas din yan. So, ano ba yung mga kailangan mo mapundar muna or meron ka in order for you to make yourself comfortable in investing in the stock market? Kasi ang mangyayari dyan, whether nag-invest ka sa stock market or nag-invest ka sa lupa is also a good investment. If you don't have all of these things, ang end up mo is pag meron kang emergency, maibebenta at maibebenta mo rin ang shares mo sa stock market o kaya yung lupa mo. Maibebenta mo rin in cases of emergency na kailangan mo ng real cash or real fund. So, ano ba yung mga kailangan mo in order for you to make yourself comfortable in investing all of these things like bili ng bahay, bili ng lupa, bili ng shares sa stocks, 'di ba? Either Philippine stock man yan or US stocks. So first and foremost for me, ang ginagawa ko to make myself comfortable no matter what happen, whether jump up and down or go up and down yung stock market, wala akong pakialam, continue lang ako sa pag-i-invest. Ang ginawa ko muna mga inday is nagpundar ako or nag-save ako ng enough, very comfortable savings. Like, hindi ko nasasabihin sa inyo yung amount, pero itong amount na to, huge amount talaga, that to make myself comfortable na kahit tatlong taon, 2 taon hindi ako magtrabaho, kayang-kaya kong buhayin yung sarili ko with that funds. So, meron yung nakaset aside sa isang bangko ko. Isang bank account ko. Philippine bank account. Pangalawa, nag-set up pa ako ng isa pang strong emergency fund.
Ano itong strong emergency fund na sinasabi ko, Beshi? Usually, ang nire-recommend nila 6 months ganyan worth of your expenses. Sa akin, ang ginawa ko, 12 months, again, worth of expenses. Kunyari, mabubuhay ako sa Pinas nang walang trabaho anytime if I want to, na kahit hindi ako magtrabaho. Kunyari, 40 to 50,000. Isagad na natin, 50,000 per month. So, meron akong 12 months noon, kunyari, 600,000 intact, hindi yun nagagalaw sa aking second bank account. Tapos, naglagay pa ako ng konti. Yung third na bank account ko naman is for my travel. Okay, whenever I need to travel, whenever I need to go somewhere else, hindi ko dinidepride yung sarili ko. At whenever I need to purchase plane ticket, whenever I need to buy something for myself, doon ko huhugutin sa aking travel fund bank account. So, yun yung ginawa ko. Before ako nag-invest sa stock market, meron na akong itong mga to. So, whatever happens, hindi ko mabebenta kung bumili man ako ng lupa, bumili man ako ng shares sa stock market, hindi ko siya maibebenta just for me to get a fund or a cash for emergency. Kukuha at kukuha or dudukot ako dito sa mga nakalaang mga backup funds ko na ito. So, ganun lang yun, mga Inday. Ganun yung ginawa ko. So, sa next video ko, mga Inday, explain ko naman sa inyo kung paano ko nalaman itong stock market, kung paano ako nag-invest sa mutual fund, para naman meron kayong mga idea at mga, insight sa kung paano kayo magiging financially independent. Not to worry about money. Remember, money the purpose of money is not to make you feel anxious. The purpose of money is to make you feel secured. That no matter what happen, bukas or sa makalawa, kahit mawalan man kayo ng trabaho, you don't have to worry about money because you have something. You have a backup plan. You have a contingency fund that will support you for the next 2, 3, or 4 years without even working. So, ewan ko na lang kung hindi pa kayo makahanap ng trabaho, dahil after 3 to 4 years, naubos na yung fund ninyo. Siguro naman nakahanap na kayo ng trabaho by that time. Sige na, mga Inday, babush na! Bye-bye!